lang yun kasi blessing in disguise yung nangyari. Pag sinabi po kasing blessing in disguise, yung a good thing seem bad at first. Parang sa umpisa, masama, masakit, pero later on, marirealize natin na sa ikabubuti pala natin yung nangyari. So, it's a blessing in disguise. Kunya Yeah, I think so. Yeah. yeah. I closed the door. Hi! Magandang umaga sa inyong lahat. Si Maggie po uli ito ng Feel at Home Channel. Tuwang-tuwa po ako kasi may GoPro ako. May GoPro ako, bigay ng asawa ko. Tapos nilagay sa stand. So medyo high-tech na po ako ngayon at feeling professional vlogger na talaga. Tawa ako ng tawa kasi ayaw ko siyang pindutin, natatakot ako na baka hindi maganda, masira, or hindi ko kayang gamitin. Galing kasi ako sa bundok. Tapos yung asawa ko ang daming alam sa mga gadgets, so tinutulungan niya ako. Very supportive siya sa aking vlog. Ito po si Maggie ng Feel at Home Channel. Nandito po ako sa Netherlands. At kung bago lang kayong nanonood ng aking channel is welcome po kayo dito. Welcome kayo at marami po akong mga topic na naka-line up. At check na magugustuhan po ninyo. Nandito po yung aking listahan kasi maganda po yung reception, yung pagtanggap dun sa aking nakaraang vlog about Filipino idiomatic expression. So, nagustuhan po yun. Marami talagang mataas po yung aking watch time doon kasi maganda yung topic at very interesting, informative. Ngayon naman po, meron akong inihanda na topic, yun namang about English idiomatic expression. So, English naman po yung ating pag-uusapan ngayon. Alam nyo ba yung mga English idiomatic expression ay nagagamit natin dyan sa Pilipinas, nasasabi natin. Pero minsan parang hindi natin alam kung tama ba yung ating paggamit ng ating idiomatic expression na English. So, meron po ako rito mga nailista at gamitin natin ngayon. Gamitin po natin ngayon yung mga natatago, mga nahalungkat ko na idiomatic expression na mga English. At nakakatuwa po yung kanilang mga kahulugan. So, handa na po ba kayo para sa ating idiomatic expression in English? Yung isa po na nailista ko rito ay yung a blessing in disguise. Diba? Narinig nyo na yun yung, ay, tama lang yun kasi blessing in disguise yung nangyari. Pag sinabi po kasing blessing in disguise, yung a good thing seem bad at first. Parang sa umpisa, masama, masakit, pero later on, marirealize natin na sa ikabubuti pala natin yung nangyari. So, it's a blessing in disguise. Kunyari, meron tayong nobyo, may boyfriend tayo, iniwanan tayo, iyak tayo, nasaktan tayo. Tapos, bandang huli, nakita natin na hindi naman naging maayos yung buhay niya. So, iniisip natin kung siya kaya yung ating napangasawa, siguro yun yung buhay natin. So, parang nakaiwas tayo sa ganong sitwasyon. So, masasabi natin na it's a blessing in disguise. Di po ba? Tapos, yung isa pa po na English idiomatic expression na nandito sa listahan ko yung give someone the benefit of the doubt. Alam niyo yung give him the benefit of the doubt. Ang ibig sabihin po pala nito yung trust what someone say, yung magtiwala tayo kung ano yung sinasabi niya, kung ano yung sinasabi niya. Magtiwala tayo sa ngayon kasi bandang huli, makikita rin naman natin kung tama yung pagtitiwala natin. So, as of now, give someone the benefit of the doubt.
Diba? Kasi ang hirap po, alam nyo yun, yung anong mangyayari sa ating mundo kung lagi tayong nagdududa. Di po ba? Kung lagi tayong nag-aalala, nagdududa, wala tayong tiwala sa kapwa, ano na lang ang lagay ng mundo, di po ba? So, yung tao talagang ang unang reaction is magtiwala, nagtitiwala tayo. Kasi tao rin naman tayo. Gusto natin na pinagtitiwalaan tayo, so gusto natin magtiwala rin tayo. So, we give them the benefit of the doubt. Later on, makikita natin kung talaga bang trusted yung tao. Yun po. Yun yung ibig sabihin ng give someone the benefit of the doubt. Yun naman pong hit the sack. Ito rin po ay English idiom. Ang ibig sabihin nun, simple lang, go to sleep. Hey, you hit the sack. Ibig sabihin pala, hey, you go to sleep. Matulog ka na. Simple lang, ho. Tapos, may isa pa po dito, yung miss the boat. Wala naman pong bangka, hindi tayo nasa pangpang ng ilog na na-miss natin o hindi natin inabutan yung bangka na aalis, na lalarga. Pero, ang ibig sabihin sa Tagalog ng miss the boat sa English, ang meaning po is too late. It's too late, baby. Huli na ang lahat, baby. Huli na ang lahat. You missed the boat. Diba? So, kaya limbawa, mayroong in-offer sa atin, tapos hindi natin siya tinanggap kasi nagdadalawang isip tayo or nagpapalipas oras muna tayong procrastination. Bukas na lang, mamaya na lang. Bandang huli, wala na yung chance, wala na yung opportunity. So, we miss the boat. Wala na, it's too late. Tapos, meron pa po ritong isa na nailista ko yung speaking of the devil. Di ba pag nagkikwentuhan, yung dalawang marites, yung dalawang marites may pinag-uusapang babae. Ay, alam mo ba, si ganito, ganyan. Alam mo, ganyan, di ba, yung mga chismis. Tapos bigla siyang dumating, biglang pumasok sa kwarto yung pinag-uusapan nyo. Ayan na, bulungan. Oh, speaking of the devil. Ito na siya. So, yun po, hindi naman talaga devil. Yun yung ibig sabihin niya, the person we were just talking about show up. Biglang dumating, biglang nagpakita yung pinag-uusapan nyo, yung pinupulutan ninyong tao. Ayan. Yung isa pa po na English idiom na nandito sa aking lista ay yung perfect storm. A perfect storm. Diba? Bagyo. Pero hindi po ito bagyo. Ito po ay ibig sabihin yung the worst possible situation. Yung pinaka matinding sitwasyon na pwedeng mangyari. Yung senaryo yung iniisip mo na kung ano yung pwedeng mas matindi, pinakamatinding sitwasyon na pwedeng mangyari. That's the perfect storm. Parang bagyo, di ba? Kunyari, may biglang nangyari, sasabi, binagyo tayo ng problema. Di ba? Bagyo. So, sa Pilipino, yung bagyo, hindi lang talaga yung bagyong hangin, kundi yun ay ibig sabihin mga problema, mga kung ano-anong mabibigat na kinakaharap ng tao parang bagyo. So, yung perfect storm, ganun din po. Worst, pinakamatindi na sitwasyon. Yun naman pong ito narinig ko na to kay sa ate ko. You're barking up the wrong tree. You're barking at the wrong tree. Yung, ibig sabihin nito yung nagkamali ka, mali ka. Nagkamali ka ng tinuturo na tao. Kumbaga nagkamali ka ng pinagbibintangan. Yun po yung, you're barking at the wrong tree. Mali yung pinagbibintangan mo. So, dahan-dahan tayo sa pambibintang kasi kung wala po tayong prueba, we don't have a proof, pwedeng maging maging kaso. So, yung may mga tinatawag na libel cases kasi yung mga chismis, mga pambibintang, mga gano'n yan po yan. You're barking at the wrong tree. Hindi siya yung totoong salarin. Hindi siya yung may kasalanan, hindi siya salarin, inosente siya. So, dahan-dahan po tayo sa pambibintang. Ano naman po yung break the ice? You break the ice. Merong merong laro. Meron kami nun yung parang mga cards. Tapos may mga question doon.
ang tawag namin sa game na yun is icebreaker. Kumbaga magdamagan nagkwekwentuhan, nakakaantok. So, para hindi antokin, meron kami nun yung mga card. Nabibili yun sa National Bookstore. Meron sila yung icebreaker. So, ito po, yung break the ice, ang ibig sabihin naman nito ay yung make people more comfortable. Diba? Kasi, alam niyo yun, pag una pa lang na nagkakakilala, nagsama-sama, parang nagkakahiyaan, shy pa, di ba? May hinhin pa ng kunyari, ganyan. Tapos yun, nagkakahiyang magsalita, yung ngiti talagang tipid na tipid. So, we have to break the ice. Let's make somebody in the group feel comfortable. Yun po yung ibig sabihin ng break the ice. Ito naman pong isa, ito gusto ko to favorite ko to dito sa mga sinabi ko. Itong don't cry over spilt milk. Huwag kang iiyak, huwag mong iyakan ang natapon na gatas. Sa Tagalog, yung don't cry over spilt milk, ibig sabihin, sa Tagalog, kung i-translate natin sa literal na Tagalog is, huwag mong iiyakan, huwag mo nang iyakan yung natapon na gatas. Ang ibig sabihin po doon yung there's no reason to complain something, there's no reason to complain about something you can't fix. Diba? Kunyari, ayun, break na naman. Yung example na naman, iniwanan ka. Wala nang dahilan para iyakan mo pa yung nangyari. Yung natapon na gatas. Nasira na yung relasyon. Iniwanan ka na, sinaktan ka na, bakit kailangan pang iyakan? So, wag na. Wala nang dahilan. Para, kumbaga yung sobrang iyak pa para doon sa tao na nakasakit sa atin kasi natapon na yung gatas. Hindi na natin yan may babalik, punasan na lang yung sahig. So, ganun din po kung pagdating sa relasyon, sinayang niya, tayo nagmahal ng totoo, sinayang yun, niloko lang tayo. So, move on na lang, hindi lang siya. Tapos yung isa pa po sa gusto kong i-share na English idiom rito, yung burn bridges. Don't burn bridges. Wag kang magsunog ng tulay. Tapos yun naman, burn bridges, nagsusunog ng tulay. Ang ibig sabihin po nito, yung tulay is relationship. Don't burn bridges. Wag kang magsunog ng relasyon. Alam niyo yun, may mga relationship kasi sa buhay na talagang kailangan natin. It makes us human, it makes us complete, or it makes us happy, di ba? So, bakit natin susunugin yung tulay na yon? Hindi po tayo user, hindi tayo gumagamit ng mga tao. Pero may mga tao po talaga na, kung bagay, nakaagapay sa atin. Noon at ngayon, nandyan sila para tumulong sa atin, maging source of encouragement sa atin, di po ba? So, we don't need to burn the bridges with them. Wag nating sunugin yung tulay natin sa kanila. Pero may mga tulay po na kailangan ng sunog. May mga tulay na wala tayong magagawa kundi masunog na talaga. Wala nang dahilan para i-connect pa yung mga relationship na yon. Pero as much as possible, kung talagang importante sa atin yung tao, lalo na pamilya natin, di ba? We don't need to burn the bridge. Pamilya pa rin natin sila. Tapos may isa pa po dito yung curiosity killed the cat. Yung lagi ko yan nakikita sa mga thriller series. Curiosity killed the cat. Ibig sabihin naman po nito, don't ask question or stop asking question. Kasi kung malaman mo yung sagot, it can kill you, it can hurt you, di po ba? So, wag ka na lang magtanong. Kasi yung sagot ay makakasakit sa'yo.
Alam nyo yun? Ewan ko. Pero ako kasi mahilig ako magtanong. Alam nyo, masarap magtanong, masarap mag-interview. Kasi interesado tayo sa nararamdaman ng iba, sa viewpoint ng ibang tao. Pero may mga sitwasyon na siguro alam mo na yung sagot, wag ka nang magtanong. Alam mo na yung sagot, wag ka nang magtanong kasi lalo ka lang masasaktan. So, yan po yung meaning ng curiosity kill the cat. Stop asking question. Maganda po ba? Maganda ba yung mga nasabi natin dito na English idioms? Ako nagagandahan. Kasi alam niyo yun, parang yun art sa communication. Communication. Tapos yung pakikipag-usap natin, hindi patay. Talagang may buhay yung ating pakikipag-usap sa tao. Gumagamit tayo ng mga salita na hindi naman malalim, pero medyo malalim na mag-iisip yung tao. Iba naman po kasi yung medyo malalim doon sa mga jargon. Alam niyo yung mga jargon words, yun yung kumbaga pang mga attorney na yun, pang mga lawyer, doctor, yun yung mga jargon terms. Pero itong mga idioms, hindi po ito jargon. Ito yung ginagamit para mag-isip tayo, i-compare natin yung words sa totoong nangyayari, sa totoong bagay na apply sa ating buhay. Kaya gumagamit tayo ng mga idiomatic expression. Ito ho, may isa pa. It takes two to tango. Diba? Kapag merong naghiwalay na mag-asawa, hindi natin pwedeng sisihin yung isa lang. It takes two to tango. Yung relasyon na sisira, hindi dahil sa isa lang ang may kasalanan, kundi dalawa. Both people are involved. One person alone is not responsible. Kailangan dalawa sila na involved sa sitwasyon para maging malala yung sitwasyon. So, it takes two to tango. Familiar sa inyo yan, alam ko. Then, ito pong isa yung leave no stone unturned. Ito rin, nakikita ko rin ito sa mga napapanood kong pelikula. Kapag may mga crime scene, may hinahanap silang mga nag-i-investigate sila ng mga document, ng mga proof para mahuli yung mga suspect, yung salarin. Yan po yung ginagamit ng mga detective na salita na idiom. Leave no stone unturned. Ibig sabihin, look everywhere. Hanapin nyo man yan kahit saan. Lahat galugadin ninyo hanggang sa makita ninyo, kung makikita. So, yan po yung meaning ng leave no stone unturned. Hanapin, seek, look everywhere. About this, on cloud 9, ay, nasa cloud 9 ako. nung dalaga pa ako, favorite word ko. Nung dalaga pa ako, favorite ko to, ay, nasa cloud 9 na naman ako. Ibig sabihin po nito, yung very happy. Hindi naman natin alam kung ilang cloud yan, layer ng clouds. Pero pag sinabing nasa cloud 9 siya, it means that she's happy or he is happy. Happy tayo kapag nasa cloud 9 tayo. Ito po, isa pa yung spill the beans. Beans? Munggo. yung beans, parang munggo. Spill the beans, ibig sabihin naman po nito, give away a secret. Kunyari, meron yung grupo na sikreto, hindi pwedeng ilabas. Biglang yung isa nagkamali, nasabi niya yung sikreto. Yun yung ibig sabihin ng give away a secret. Brinodcast niya, o kaya hindi man brinodcast, nadulas siya, nasabi niya kung ano yung sikreto ng grupo. Yun po yung spill the beans. Tapos, ito po, yung isa, yung it's a piece of a cake. It's a piece of a cake. It means simply, easy, madali lang. Oh, it's a piece of a cake lang eh. Ang dali lang yan, ganon. So, di ba, ang dali? It's a piece of a cake. Ngayon pong sinasabi ko ito sa inyo, kasi hinahanap ko pa ito, na-research ko din, makita po natin dito na pwede pala natin gamitin tong mga
English idioms na ito kapag nakikipag-communicate tayo kahit na tayo ay Pilipino. Kasi ang mga Pilipino, kung magsalita naman po, di ba Taglish? Magkahalang Tagalog at English. Yun na yung parang common ngayon. Ang mga Pilipino, meron talagang mga straight kung magsalita ng English, meron namang Taglish. Yung salita nila naghahalong Tagalog at English. Parang ako, nagiging Taglish na ako ngayon kasi yung asawa ko is talking with me in English. So yun, nagiging Taglish. Pero ang ganda di po ba? Ako nagagandaan sa Taglish. Ewan ko sa inyo. Tapos meron pa po ako rito, no. 2 na lang tong nandito sa listahan ko at tapos na tayo. Yung isa, yung get a taste of your own medicine. Ano yun, yung gamot? Ibig sabihin naman nito, get treated the way you're been treating others. Kung bagay, kung ano yung tinanim mo, siyang aanihin mo. So, yan po yung kahulugan ng get a taste of your own medicine. Di ba kasi yung medicine, mapait. Ano yun yung medicine, yun ay para sa masakit, para sa sakit, tas mapait. Kapag tinake natin yung medicine, napapaitan tayo. Ayaw natin, lalo na yung mga bata. So, kapag gumawa po tayo ng mapait, ng masakit sa ating kapwa, kapag bumalik yun sa atin, yun, bumabalik sa atin yung medicine, yung pait. So, yun nga po, kung anong tinanim mo, siyang aanihin mo. Yun yung kahulugan ng get a taste of your own medicine. Parang nireseta mo na medicine mapait, ikaw din kailangang resetahan bandang huli kasi gumawa ka rin ng masakit. Yun po yun, Ang ganda, ang ganda ng pagkakadeliver ng mga English idioms. Itong last po na sasabihin ko sa inyo yung silver lining. Sino ba yung beauty queen, Miss Philippines Universe, na gumamit ng salitang silver lining? Nanalo siya na Miss Universe. Alam ko si Miss Catriona Gray ba yun? Or si Miss Pia Worsbach. Basta isa sa kanila yung gumamit ng idiom na ito, silver lining. Tapos yun, parang it's a big impact. Ang laki ng impact dun sa sinagot niya sa question and answer portion na talagang nakita yung talent niya, yung pagiging intelihente niya, nanalo siya. So, yung silver lining naman po, ang meaning naman po nito, yung hope, yung pag-asa. After the rain, there's always a sunshine, parang ganon. After bad things, good things come. Yun po yung silver lining. Merong pag-asa. Kumbaga, merong kumikintab-kintab na lining, silver lining, parang ganon, na hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Laging may pag-asa ang buhay. So, yan po yung ating mga English idiomatic expression na pinag-usapan ngayon na nabasa ko at binigay ko sa inyo yung mga meaning sa Tagalog. So, kapag narinig po natin yan, alam na po natin kung ano ang ibig sabihin. Lalo na pag nanonood tayo ng mga English movies, di po ba, nababanggit itong mga idiomatic expression na ito. Alin po yung pinakagusto ninyo sa mga sinabi? Ako yung Cloud9, tapos yung silver lining, tapos, ano pa yung maganda rito? Yung barking up at the wrong tree, yung mambibinta, huwag tayong palabintangin. So, yan po yung ating topic for today dito sa Feel at Home with Maggie. Sana'y nagustuhan po ninyo yung mga napag-usapan natin ngayon. At unti-unti ko pong ginagawang topic o theme ng aking vlog, yung about information sa Tagalog, sa Pilipino, para yung mga kababayan natin maging at home pa rin sa ating salita. Kasi ako gusto ko pa rin talaga na palaging magsalita ng Tagalog. Kasi yung mga nakakahalubilo ko dito sa Netherlands, kung hindi mga Dutch na nagsasalita rin ng English, bihira na ang Tagalog na nakakausap ko rito. So, dito na lang po ako sa camera, regular na nakakapagsalita ng Tagalog.
And I'm very happy about it. At ganun din po, pwede nyo po akong abangan sa TriPH Media every Wednesday, alas 2 ng hapon dyan sa Pilipinas. Regular po yan. At ang mga sinishare ko po, mga places or Filipino people from Netherlands. Nakaka-enjoy din po kasi yung TriPH Media is news about tourism. Yung mga hindi nakaka-stress na balita. Nakakapaginahawa naman, mga we're looking forward to something sa Bisaya, ganon, kung saan man dyan sa Pilipinas, at ganon din galing dito sa ibang bansa. So, thank you very much po ulit sa inyong panonood at sana'y mag-subscribe kayo, mag-like kayo at i-share nyo rin yung aking channel para lumaganap sa buong mundo. Thank you for watching, friends, and I hope you will be back again dito sa Feel at Home with Maggie, because there's no place like home. Bye-bye!